Love Serye TV. Magandang araw. Ngayon ay matutunghayan natin ang panibagong kwentong aming hatid na pinamagatang Mr. Billionaire's State to Forever. Hindi ikaw ang lalaking pangarap ko, pero bakit mapaglaro ang tadhana upang pagtagpuin tayo? Ano ang kabayaran sa pag-iwas ko sa'yo? Tunghayan na po natin ang kapanapanabik na unang bahagi. Automatic na napangiti si Mahal na makita ang signage ng paboritong tambayan. The Steamy, na isang 3-story cafe/bookstore. Sa first floor ay ang counter at bookshop. Mayroon doong mga mesa kung saan pwedeng kumain ng mga customer. The bookshop offered brand new books, pre-loved books and free reading area. Sa second floor gustong pumesto ni Mahal dahil doon may mini rooms or booths na iba't iba ang design. Pwedeng kumuha ng libro sa free reading area at doon basahin sa booth. Walang bayad ang mga booth. May mga booth na may movie area at iyon ay may dagdag na bayad. She hadn't been at the third floor so she didn't know what was there. Masaya pa siya sa second floor. Nang makapasok, sa loob ay dumiretso si Mahal sa counter. "Good morning, ma'am," bati ng lalaki sa counter. This was also the reason why she loved hanging out here. Guwapo ang mga staff. They were wearing anime and manga costumes which made them look cool. Isang choco caramel lava a la mode at saka caramel macchiato. Dine-in. "Table or booth, ma'am?" "Booth, please." Inabutan ni Mahal ng number. Pagkatapos magbayad ay dumiretso muna siya sa bookshop area. Nagniningning ang mga mata nang may makita. May bagong labas, si Marion. Kinuha niya ang libro. Hindi na nag-abala pang basahin ang teaser at agad nang bumalik sa cashier para magbayad. Pagkatapos ay umakyat na sa second floor si Mahal at pumunta sa booth na naka-assign sa kanya. Doon isi-serve ang mga in-order niya. Inalis niya ang plastic na balot ng libro at binasa ang first page. To Rio, thank you for sharing your awful love story. Here's to you and to your broken heart. Malakas na basa ni Mahal nang simulang basahin ang libro. Hindi niya iyon tinigilan kahit dumating na ang server. Kumain siya habang nagbabasa. Hindi niya namalayan ang oras dahil masyado siyang nahook sa binabasa. Pagkatapos basahin ang libro ay napatingala siya. She was in love with a guy she hadn't met yet. A fictional character. "I love you, Amaris," sabi ni Mahal. Amaris was the name of the hero in the novel written by Marion. Suplado si Amaris, seryoso at parang galit sa mundo. Her kind of guy. It seemed like she patterned Amaris after his Roy. "By hook or by crook, I will find you, Roy." At doon na nagsimula ang crazy adventure niya sa paghahanap kay Amaris. "What's wrong?" "Lala, bakit ka umiiyak?" tanong ni Mahal. Napahinto sa pagliligpit ng gamit nang walang marinig na sagot mula sa kaibigan. Patapos na ang office hours at dahil natapos na din ang trabaho, hindi niya kailangan mag-OT. Nagligpit na nga siya ng mga gamit nang tumawag si Lala. Pero sa halip na magsalita, ang hikbi ng kaibigan ang naririnig niya. "Lala, may nangyari bang masama sa'yo?" Nananansyang tanong niya. Niloko niya ako. Kaya pala siya nanlalamig sa akin kasi may bago na siya. Hayop siya. Atungal nito mula sa kabilang linya. Nasa po ni Mahal ang noo. Pang ilang beses na bang nagloko ang lalaking yan? Hindi na nga niya mabilang kung ilang ulit na itong nagmahal at nagpalit ng boyfriend. Teka, sino nga ba ang boyfriend nito ngayon ni hindi pa nga niya na ipakikilala sa kanya? This time, Mahal, I want to get even. Ayoko na. Ayoko nang masaktan. Muntik pang mapa-thank you Lord si Mahal sa narinig. Nasaan ba siya? Sa halip ay tanong niya. Nasa restaurant kasama yung ipinalit sa akin. Lapitan mo, sampalin mo o kaya buhusan mo ng mainit na kape ng Starbucks. Hindi ko kaya. Napailing siya. Saang restaurant ba? Sinabi ni Lala ang pangalan at address ng restaurant. Malapit lang pala yun sa may Starbucks. At malapit din sa may National Bookstore kung saan siya nagtatrabaho bilang accounting office. I'll be there in a jiffy, Lala. Wait for me, okay? Tinapos ni Mahal ang tawag at isinukbit sa balikat ang bag. Saka dire-diretsong lumabas ng opisina. Malalaki ang hakbang na pumunta siya sa restaurant na binanggit ni Lala. 5 minuto lang ay nakarating na siya sa restaurant. Agad niyang natanaw ang kaibigan na hanggang ngayon ay umiiyak pa rin. "Hey Lala," bati niya.
Mahal, nasaan siya? Itinuro ni Lala ang malulokong boyfriend, the one wearing a blue polo shirt. Nanlaki ang mga mata ni Mahal na makita ang boyfriend ng kaibigan. He was handsome. Kahit mula sa malayo, kitang-kitang kagwapuhan ng lalaki. Hindi na siya magtataka kung bakit iniiyakan ito ni Lala o kung bakit nanloko ito. Ganun ba talaga ang mga gwapo sa mundo? Manluloko? Inilapit ni Mahal ang tingin sa mga lalaki. Nalaglag ang panga niya dahil hindi magandang ipinalit nito kay Lala. Gwapo rin. Lalaki pala ang totoong hanap, hindi babae. Sayang, sa loob-loob niya. Ilang percent kaya ng male population sa Pilipinas ang straight, loyal at gwapo? Syntax error. Tiningnan ni Mahal ang kaibigan. Wait for me here, Lala. Ako nang bahala sa future ex-boyfriend mo. Sabi niya at taas noong pumasok sa restaurant. Paghinto sa mesa ng lalaki na kasuot ng asul na polo shirt, ay kunwaring napasinghap siya. How can you do this to me? Na magtama ang paningin nila ng lalaki. Pakiramdam ni Mahal ay huminto sa pag-ikot ang mundo. His eyes were so beautiful. She could stare at them all day long. Nakakunot ang noo ng lalaki habang nakatingin sa kanya. Do I know you? Sakalang natauhan si Mahal. Hindi siya dapat mai-attract sa lalaki. Niloko nito si Lala. Pinaiyak, sinaktan. Kahit nagwapo, wala itong karapatang manakit ng babae. Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko para sa'yo, bigla mo na lang akong kakalimutan? Bakit? Anong nagawa kong mali? Ano pang kulang? Ibinigay ko ang lahat sa'yo, pati katawan ko ibinigay ko. Tapos malalaman ko nagtataksil ka? How dare you? Nagulat at hindi makapaniwala ang lalaki. Miss, sana sinabi mo nung una pa lang na hindi pala babae yung hanap mo. Matatanggap ko naman eh. Niloko mo ako. Pero bakit mo ginawa? Fudging cake ka? Binalingan ni Mahal ang lalaki na nakasuot ng itim na polo. Amusement was written all over his face. Para bang baliwala nang may naunang babae, ang jowa. I have nothing against you, dude. Pero humanap ka ng lalaking tapat. Manluloko yan. Sabi niya saka itinuro ang lalaking nakaasul na polo. Para nagpipigil ng tawa ang lalaking nakaitim ng polo habang nakaasul ay namumula ang magkabilang pisngi sa pagkapahiya siguro. Mula sa bagay inilabas ni Mahal ang wallet at kinuha ang kondom na regalo sa kanya ni Lala noong 18th birthday niya. Pampaswerte raw yon kaya hindi niya inaalis sa wallet. Ibinaba niya ang kondom sa mesa at saka binalingan ang lalaki nakaasul ng polo. Break-off gift ko sa'yo. She made a hum and sniff before leaving with her head held high. Paglabas ng restaurant ay agad niyang pinuntahan si Lala at hinila palayo. Mahirap na at baka resbakan pa sila ng boyfriend nito. Correction, ex-boyfriend. Pero sayang talaga. Gwapo ang ex-boyfriend ni Lala. Maging ang new lover ng lalaki. No, hindi ahamak na mas gwapo si Amaris. Pumara ng taxi si Mahal at saka binalingan si Lala. Ninisihan ng kaibigan saka nag-thumbs up. Am I great or am I great? Namumula ang kaibigan at parang anumang oras ay hihimatayin. Hey, huwag kang mag-alala, Lala. Kahit gwapo ang ex mo, may mahahanap ka pa rin na mas gwapo sa kanya. Yung babae ang hanap. Mahal? Yes? Hindi siya yung boyfriend ko. Parang binagsakan ng bomba si Mahal sa narinig. I can't believe it. I really can't believe it. Ang sakit ng tiyan ko kakatawa. God, I can't breathe. Yeah, I hope you die. Sabi ni Roy sa kaibigan si Cade. Saka padabog na binuksan ang pinto ng isa sa mga conference room ng Little Arena. Sabay-sabay na napatingin kay Roy ang mga tao sa loob pero wala siyang pakialam. Pabagsak siyang umpo sa isang bakanting upuan at marahas na hinagod ang buhok. Parang wala nang bukas kung makatawa ka. Sabi ni Razel, ang captain ng tennis club na kinabibilangan ni Cade noong college. Despite the years that had passed and the different careers they had chosen, they kept in touch. All 9 of them were members of Little Arena, a tennis club here in Zambales. Hindi ka maniniwala, Razel. May babae kaninang lumapit kay Roy at hindi natapos si Cade ang sasabihin dahil humagalpak na naman ang tawa. Nang maalala ni Roy ang nangyari sa restaurant ay nainis na naman siya. Nakakahiya ang nangyari. It was an early dinner meeting. Nauna nang umalis sa mga kausap nila at sila lang ni Cade ang natira para hintayin ang bill. They were talking about the legality of the business deal when this crazy woman entered the scene and accused him of cheating on her. With Cade. Fucking hell. Bihirang magalit si Royce. Masasabi niya sa tennis ring ang tawag sa grupo nilang magkakaibigan
Siya ang may pinakamahabang pasensya. Pero sa ngayon, parang naputol ang pasensya niya. Nakakahiya ang nangyari. Ano bang nangyari kay Roy? Tanong ni Ash, ang tumayong manager ng tennis club mula nang mag-quit ito sa paglalaro. May babaeng nag-eskandalo sa restaurant kanina habang magkausap kami ni Roy. Tinawag niyang manloloko si Roy at ako yung third party. Paliwanag ni Cade na kahit nasa sasakyan ay walang palya ang pagtawa. Shut up, Cade, sikmat ni Roy. Sabay-sabay na nagtawanan ng mga kaibigan ni Roy at his expense. Aaminin niya nakakatawa talaga ang nangyari kung hindi siguro sa kanya nangyari yon. Meron pa, believe it or not, the girl left a condom at our table saying it was her break-off gift to Roy. She was hilarious. Napapikit na lamang si Roy nang lalong lumakas ang tawanan ng mga kaibigan. Congrats sa relasyon niyo ni Cade ni Roy, nakangising sabi ni Stanley at tinapik siya sa balikat. Hindi kayo nagsasabi, hindi ka naman namin itatanggi, pangaasar ni Fritz. Congrats, seryosong basti naman ni Ruth, na hindi alam ni Roy ang inaasar siya o seryoso talaga. Don't forget to use the condom, Roy. Paalala naman ni Clyde habang iwinawagayway ang condom na inilabas pala ni Cade. Roy wasn't smiling but his eyes were. Fact. Iniumpog niya ang ulo sa mesa. Bakit may sayad ang mga kaibigan niya? The fact, you guys, are too loud. Shut up. Sikmat ng bagong dating na si Jean. Sabay-sabay na natahimik ang mga kaibigan ni Roy. Good. Umupo si Jean sa bakanting silya sa tabi ni Roy bago nakakunot noong binalingan si Razel. Bakit ang ingay niyo? Tanong ni Razel. Ikinuwento na naman ni Cade ang nangyari. Binalingan ni Jean si Roy. He was smirking but it was full of malice. At least we know now he has finally moved on. Napatingala na lang si Roy nang sabay-sabay na nagtawanan ng mga kaibigan. Hinilot niya ang sentido at saka nagsalita. Please, let's just discuss the issue on hand. Sabi niya. Alin? Yung relasyon ni Cade? Stanley? Nagbababa lang sabi ni Roy. Itinaas ni Stanley ang dalawang kamay. Sorry, sige na. The floor is now yours, Captain Razel. Humalukip-kip si Razel. Mart, assigned na preparation to us. Tennis ring. Mart was the owner of the little arena. Like Razel, he was a damn good tennis player. Nakikipag-compete na rin ito sa ibang bansa at nakakakuha ng gintong medalya. For the anniversary party of Little Arena, pagtatapos ni Razel, sunod-sunod ang pagputol ng kaibigan ni Royce. Guys, Raz, anong alam natin sa pag-aayos ng party? Last year, ang tennis crew nag-ayos ng anniversary party. Kumislap ang mga mata ni Razel at alam ni Roy ang ibig sabihin niyon. Mabait si Razel pero competitive. Ang tingin nito sa lahat ng bagay ay kompetisyon. Ang tennis crew ang isa sa mga tennis group na palagi nilang nakakalaban ng college. We need to do this. Ipapakita natin sa tennis crew na magaling pa rin tayo. Good Lord, sabi ni Roy sa isip. This day was getting worse. Nagsisimula iyon dahil sa lukha-lukhang babaeng yon. Kapag nakita ko uli ang babae na yon, hindi alam ni Roy kung ano ang magagawa niya.